Okay, so medyo nagkaroon ng problema yung ating washing. Pwede pa siya gamitin pansamantala muna. Okay, so medyo nagkaroon ng problema yung ating washing. Ang tatak nito ay Panasonic. So wala dito yung tatak, nasa taas siguro. Yan. Yan o, Panasonic. So, Matic. 7 kilos. So ang problema nito ay sibak yung triac, yung para sa wash or sa kanyang spin. Wash saka spin, sira yung triac nya. So wala tayong stock at natenga yung ating labahan. So ginawan muna natin ng paraan. So ginamit muna natin yung manual, kinonvert natin sa manual at yan, nagwawash na siya. So mamaya ipapakita ko sa inyo yung connection niyan, kung paano natin nagawa yung ganyan na hindi natin nabugbog yung kanyang panel. Kasi ito, inaantay ko lang yung order ko na triac, kasi yun lang naman yung sira nito, isang pirasong triac. So nag-order tayo sa online, mga 1 week or 2 weeks pang darating. So kailangan natin maglaba, kaya ginawa, kinonvert ko muna sa manual siya. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano mag-convert ng matic to manual. So yan, mamaya. Pero okay na siya, yan, nagwawash na siya. Yan. Okay, mamaya pag nag-drain saka nag-spin, bibidyoan din natin. So yung drain saka spin nito manual pa rin, pero yung paglagay ng tubig automatic. Sa control tayo ng panel kumuha para sa paglagay ng tubig. So pag naka-standard na yung tubig natin at nakuha na yung settings, matic mawawala yung tubig. So pag nag-off na yung tubig, saka lang tayo mag-select ng manual. Pag nag-manual tayo, mag-off yung panel. Walang supply yung panel dahil nasa control din yung supply nun. So pag nag-select tayo dito sa ito, water. So pag nag-water, select sa water. Nakatapat yung selector sa water. Pag na-pull na yung tubig natin at nag-stop na, select tayo sa 0, open circuit ito. Tapos pupunta tayo sa wash. Yun. Ngayon naka-wash ngayon yan. Pag natapos yung timer ng wash natin, pupunta tayo sa drain. Pag drain nya, pag tuyo na, wala na yung tubig, saka tayo mag-dryer. So ito yung timer ng dryer, ito yung timer ng wash. Pero yung connection, mamaya ipapakita ko sa inyo. So yan, naka-wash pa tayo at mayroon pa tayong hanggang 0. So mga 5 minutes siguro yan, tapos na yan. Okay, so ito na, tapos na tayo mag-wash. So sunod natin ay mag-drain tayo. So select lang natin yung selector sa drain. Yan. So yun, no? Drain na yung tubig doon. Yan. Okay, so pasok yung ating drain. So bago tayo mag-spin mamaya, kailangan tuyo na yung ating damit, saka natin i-spin. So pagtapos ng spin yan, babanlawan. So pag nagbanlaw ka, water lang ulit. Pagtapos ng water, drain. Tapos pag malinis na, okay na siya. So antay lang natin mawala yung tubig. Okay, so ito na, nagda-dryer na tayo. Yan, umiikot na yung kanyang tab. Yan, so nagda-dryer na yan. Pag medyo matuyot na, pwede na natin
i-wash ulit, tapos i-dryer ulit natin. Yun. So nakaset na tayo sa dryer, saka sa dryer dito. So habang nagda-dryer yan, kailangan continuous yung hatak dun sa mechanism para dryer lang ang gagana. So naglalak yan doon. Mamaya papakita ko rin sa inyo yung connection ng dryer para sa mechanism niya, para hatakin niya yung gear para mag-lock para sa spin mamaya. Okay, so pwede na natin ulit i-wash. Lagyan natin ng tubig ulit, tapos ikot lang natin ng konti ng wash para mahalo ulit yung damit at malinis na at mawala na yung sabon. Okay, so gagawin natin, pwede natin ibalik yung dryer nya. Yun, off na natin yan. Mihinto na yung dryer. Yun, no? So okay, sunod natin gagawin ay sisilik natin sa wash. Yun, so tumunog yung mechanical sa baba. So tubig, yun, no? Tumutulo na yung tubig niya, nabuhay na yung kanyang control. Yun, no? So wash pa rin yan. Pag medyo marami na tubig mamaya, pwede na natin siya i-off, tapos i-drain ulit natin, saka i-spin ulit natin. So ito, isang banlaw na lang. So yan, papatubig ulit tayo. Tapos pag napuno ulit to, drain, saka spin na tayo pag napuno na yan. So ito lang yung problema pag manual, kasi kailangan mo pa siyang balik-balikan. Pero pag automatic kasi, paglagay mo ng damit, set mo lang, tapos pagtapos ng mag set yung unit, tuyo na yung damit mo, sampay ka na lang. Pero sa manual kasi, pagtapos mo maglagay ng tubig, paikutin mo ng saglit, wash mo ng saglit, tapos drain, tapos spin. So kailangan mo pa mag control ulit. So medyo matrabaho lang talaga yung manual nya. Pero ibabalik ko pa rin to sa original nya. Wala lang talaga ako triac para makabitan yung pyesa na nawala, kasi kailangan natin dito triac na 8 ampere. Wala tayo nun. Naganap ako kanina, wala tayo mahanap. Kahit sa junk shop, wala rin. Sa mga may pwesto ng mga washing machine dito, wala rin. Kasi ang gumagawa kasi nito mga matic na to ay bihirang-bihira lang din. Puro service. Sa mga pwesto ng gawaan ng washing machine, halos ang gawa lang nila ay mga manual lang. So pagdating sa automatic, medyo tagilid sila sa gawaan nito, kasi may electronics kasi ito. So kung wala kang knowledge sa electronics, mahirap ito gawin. So ayan, papatubig pa tayo. Okay, so ayan, puno na ng tubig. So pwede na natin patayin, tapos i-wash ulit natin. Lumayo yata yung knob natin. Ayun, tama naman pala. So sunod natin gagawin ay open. So walang contact, patay yung supply ng panel natin. So sa wash tayo pumunta. Paikutin lang natin ng saglit. Ito wash. Okay, so pwede na yan.
Tapos magdi-drain tayo. Punta tayo sa drain. So magdi-drain yan. Ayan o, nagdi-drain na siya. So nagdi-drain siya. Habang nagdi-drain, i-spin tayo. Pwede tayo mag-spin. Buwelo lang tayo. Kasi mga matic kasi kailangan ng buwelo. Okay. Mabigat pa buhatin pag puno pa ng tubig. So, drain pa natin ng kaunti. Bawasan pa natin yung tubig niya. Okay, so yan na. Nagda-dryer na tayo. Yan no, pampatuyo na yan. So, huling ikot na lang to. Tapos, pag natapos yan, sampay na natin. Tapos, saka ko siya i-demo sa inyo kung paano ko nagawa yung ganitong setup. Siguro marami na rin gumagawa ng ganito. Pero dati kasi gawain ko na yung ganito. Marami na akong kinonvert na mga matic to manual. Kasi nga, yung control kasi dati wala pang mga universal. Pero ngayon kasi marami ng universal na control, kaya madali na lang convert yung mga ganitong control. Pero ito sa akin, hindi ko pa to i-convert. Kasi ang naging problema lang sa kanya nito ay isang triac lang na 8 ampere. So pag napalitan natin yan ay matic good na naman ito. So mga 2 weeks pa kasi yung order natin, kaya kailangan muna natin siyang i-manual. So yan, papatuyo lang tayo. Tapusin lang natin yung ikot nito. Pag natapos yan, sampay na tayo. I-demo ko na sa inyo yung connection natin. So ito, tapos na yung ating spin. Yan o, pahinto na siya. Okay, antayin lang natin huminto. Takip na natin ito. Takip na natin para hindi na mahulog yung ating control. So i-demo ko na sa inyo yung ating setup na control. So ganyan lang siya. So bunutin muna natin, baka mamaya mahawakan natin. Okay. So nabunot na natin siya. So ito, hindi ko to sisirain yung akin. So ayan siya. So ito yung original nating control. So i-demo ko lang sa inyo. Ito yung sa water control natin. Tapos ito naman yung ating common. So yung common na yan ay nakakabit sa switch. Yan. So ito yung pinaka main supply ng ating panel. So pag naka-on yung ating selector sa water, so nakaset yan dito sa water. Pero yung common ng ating switch, ito. Yan. Ito yung common. Yan. Okay? Common yan. So pagdating dito, live ito. Tapos water. So pag nag-select ka ng water, yung common na yan pupunta sa water. Tapos magkakaroon ng supply yung ating panel. So pag nagkaroon ng supply yung panel natin, pwede tayong mag-on ng ating water. So start mo lang, tapos on, tapos start. So magkaroon siya ng tubig. So yung tubig nito, kung ano yung nasiset ng tubig nito sa original, yun pa rin yung gagana sa kanya. So pag napuno yung tubig natin, automatic mag-o-off yung sensor nito. So pag nag-off yung sensor, wala nang tubig na lalabas. So saka tayo mag-select sa may wash. So ang wash natin ay ito naman yung ating wash, yon. So ito yung common ng wash natin. Tapos yung reverse forward niyan, yung kulay asul. So dalawa yan. Yan, dalawang asul. So pumunta yan sa ating wire, nakahang na sa ating
socket. So ito yung reverse forward natin, yung kulay asul na ito. Yun, ito yun, yung reverse forward natin, itong dalawa. Yun. Tapos ito naman yung kulay violet natin ay sa kanyang mechanical para sa drain. Mechanical para sa drain. Tapos ito naman yung brown na ito, nakapix sa mainboard. Ito naman yung supply para mag-open yung water input natin. So pag nagkaroon ng supply yung coil dito, mag-open yung tubig natin. So lalabas yung tubig. Okay, sa kaya nakakabit pa rin dito. So yung operation na to, nakaset yan sa selector ng ating wash water. Yun, selector ng water. So yun, oh. So supply dito sa water. Tapos ito naman yung ating common na line sa area kasi natin line 1 saka line 2. Sa mga probinsya kasi line 1 saka neutral. So sa atin kasi line 1, line 2 tayo dahil parehas may supply yung ating linya 110, 110. So masasabi mo lang neutral yung isang supply pag wala itong 110 volts o line to ground. So neutral, line to ground, walang kuryente. Okay, so pag may kuryente, line 1 saka line 2 tayo. So ito yung kanyang connection. So ito, naglagay tayo ng jumper dito, hindi na tayo nagsira ng wire natin, hindi natin pinutol, hindi natin pinagsama kasi ayaw ko rin masira yung wire ko dahil pag nagawa ko yung board na to, balik ulit ko siya sa original. So hindi ko siya sinira. So, ito yung supply natin, papunta yan dito sa control. Yung supply ng ating control, standby nya. So ito yon. Tapos ito naman yung ating wash, saka ito yung sa ating drain. Mag-lock yung ating drain, aangat yung mechanism dun sa baba. Pag angat nun, automatic pupunta na siya sa may spin. So may selector din tayo ng spin, mamaya papakita ko. So ito, supply to ng tubig natin, kaya siya nakarekta dito. Okay, supply ng tubig, hindi natin binago. So ito, supply ng mechanism sa drain. Ito naman yung reverse forward sa wash. So ang gamit ng isang timer para sa drain, sa spin. So nakatap yung ating spin sa kulay asul na naghihiwalay. Yun, ito. So yung hiwalay na ito yung kanyang spin pag pag nagpatuyo. Yun, ito yun, nakahiwalay siya. So hindi ka malilito dahil nakahiwalay siya sa koneksyon. Pero hindi ko alam sa iba kung ganun din, nakahiwalay rin. So yan ang koneksyon natin. So ito, hindi natin to kinabit dito sa out kasi pag kinabit natin itong mechanism na ito dito sa pinagsama natin dito, pwede siyang magkaroon ng problema kasi halimbawa naka-on yung wash mo, so pwede siyang magkaroon ng contact, kaya dito natin siya kinabit. So pag naka-open yung timer na ito, hindi siya makakatawid ang supply papunta rito sa ating spin motor, sa spin connection. So kasi pag dito ka kasi naglagay niyan, pag dito mo siya nilagay, ano yan magsasalubong kasi ito nakarekta to sa common yun nakarekta sa common. So kailangan laging open circuit itong reverse forward natin. So magko-close lang yan pag nag-close yung ating spin timer. Yun ang connection natin. So nakakalito. Pag hindi mo to kabisadong connection na to, malilito ka talaga.
Yan. So ito yung wash, ito yung spin. Ito yung pinaka-selector natin. Okay? Kung nalilito kayo, pwede kayong humingi ng diagram sa akin. Madali lang naman siya sundan kung gusto nyong gayahin at kung gusto nyong gawing manual yung automatic pag wala na talagang makuhang control. Pero marami ng control sa online, universal, kaya madali lang siya gawa ng paraan, kaya lang mag-iiba lang yung kanyang panel. So ito, ang naging problema ng ating panel ay isang ganito. Isang triac. Dito yung nakakabit yung isang triac natin. Zoom natin. Yan. So ito isang triac natin, tapos ito. So ito buo pa to. Ito yung nasira. Ito yung sa spin. Sa spin natin to. Sa kulay asul. Yan. So yan yung triac na yan. So pag nakabili tayo niyan, kakabit natin ulit. So ganun lang ang connection natin. Medyo nakakalito lang talaga siya pag hindi mo to kabisado. So kaya tayo naglagay ng switch para mag-open circuit yung ating mga connection. So kung wala kang ganito, hindi ka pwede mag-convert ng ganito. Kasi ito ang nagpapangsyon dyan para mag-open circuit. Pag nag-select ka sa water, so water lang ang may supply. Ito walang supply, ito wala. So pag nag-select ka sa wash, so ito lang yung wash may supply. Yan. Reverse forward, siya lang yung may supply. So pag nag-select ka ulit sa kanyang spin, so spin lang yung may supply. Ano yung spin natin? So ito yung wire ng spin natin. So mag-open na rin ito. Walang supply yan. Tapos spin lang yung may supply sa atin. So pag bukas mo una niyan, tatakbo na kaagad yung ating mechanism sa baba para mag-lock ng gear. Iangat niya yung drain ng tubig. So ito din yon. Pag angat ng drain ng tubig, kasama na yung mechanism para hatak niya yung lock ng tab. Yung tab natin para sumabay sa ikot yung tab. Kasama din yun dito. Yan. Tapos habang nag-open yung drain ng tubig saka yung lock ng ating tab, hindi pa siya gumagana yung ating spin motor. Nakahang pa siya. Gagana lang yung spin motor pag in-on mo tong timer na ito. Yun. So hindi siya pwede dito ilagay yung mechanism ng ating drain. Kasi pag dito yan, pag on mo ng timer, iikot na rin yung motor. So hindi pwede. Kailangan nauna siya. Pag on mo ng switch, papasok yung supply sa mechanism natin. Tapos aangat yung lock, maglalak yung para sa gear natin. Tapos habang naka-off pa ito, hindi pa iikot yung tab natin. So pag on mo nito, iikot na yung tab. So okay na, functional na yung lahat. So hindi pwedeng magsabay. Yung pag on mo ng timer, sasabay din yung mechanism. Hindi pwede. Magsasalubong yun. Pwedeng magkaroon ng problema. So mas safe yung ganitong connection. Okay, so ganyan lang siya ginawa natin. So pag nabilan natin ng pyesa ito, update ko kayo kung okay yung ginawa nating parts dito pag pinalitan natin, kung okay yung operation ng unit. So sa ngayon, conversion muna para magamit yung unit. So okay naman, nagamit naman natin yung unit, maayos naman siya. Nakapaglaban na tayo, sampay na lang ang kulang. So ganito lang, medyo matrabaho lang yung manual. So ayusin ko lang siya ulit, tapos tingnan natin mamaya. So okay na, nabalik na natin lahat, naikabit na natin lahat. Pero ito, ganito lang siya muna. So para magamit-gamit muna natin siya. Yan. So yun, tuyo na yung ating damit. So sasampay na lang yan, okay na yan. Sampay na lang ang kulang yan. So ganito muna, habang hindi pa dumating yung ating order, pwede pa siya gamitin pansamantala muna. So hanggang dito na lang yung video natin. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe
at sa susunod ulit natin na video.